Sa mga babaeng mahilig sa apam, careful lang sa mga banyagang Ginoo, lalo na kung mambobola sila. Baka ang kachat ninyo isa na palang sindikato. Ang panaraw ni Cupido high-tech na rin. Dahil sa pamagitan lang ng internet, ang ilang pusong bato nagiging pusong mamon. At maging magkakaibang lahi, nagkakakilanlan, nagkakaibigan sa isang click. Tulad na lang ng itinago namin sa pangalang Jenny. Hindi raw naging adlang ang pagiging hiwalay niya sa asawa at ina sa 2 anak para mapaibig siya sa isang banyaga na nakilala niya sa isang social networking site. Nakalala ko yung si General Ronald Picchard. General nga raw po siya. Taga New York, New York. Nationality niya, Native American. Single siya. Yung pamilya niya, nadisgrasya sa car accident 5 years ago. Nag-send na siya doon ng email. Tapos, nanliligaw na siya noon. Sabi niya, pupunta ako doon, magdo-tour. Tapos after 3 months, kasama ko na siyang pupunta rito. Ito daw kami magpapakasal. Hindi na daw siya mag-iisa, meron siya ng magiging makakasama. Pebrero 14, nagpadala raw ng Valentine's Day package ang kanyang dayuhang nobyo. Laptop, iPhone 4S, handbag, set of jewelry, rose, teddy bear, tapos box of chocolate, tsaka relo. Engagement ring, tapos application for fiancé visa, tsaka yung pera daw na hindi daw niya sinabi dun sa pinagpadala niya na may pera dun sa loob nun. Pera nagkakahalaga ng kulang 1 million daw. Sosyal! Ang kaso, sabi ng kanyang lover boy, maaantala ang pagtanggap niya ng padala dahil nasita raw ang bagaheng naglalaman ng mga regalo sa paliparan ng lungsod ng Cebu. Kaya humingi sa kanya ng ayudang pera ang nobyong kalo. Kailangan ko magbayad ng 17,800 para sa charge fee daw, sabi. Ayun, agad naman ako nagpadala nung Lunes. Tapos nung Martes, nag-send ako sa kanya na para sa case daw na money laundering. Sus Maria, sang katutok na pera na ang ipinadala pero kulang pa? Tapos nangihingi na naman siya ng 23,000. Maya dumating na yung mama ko nung sinabi niya na scam na yan. Hello. How are you two? I have only $100 here. What can I do? Speak slowly! Nagtaas siya ng boses. Nagsasalita siya, puro money sinasabi niya. Kesyo, money, the money. Sabi niya. Gayon din ng mahigit 3 dekada ng hiwalay sa asawa, ang 57 taong gulang na tatawagin nating si Cherry. Yung anak ko, yung 3 settled na sila. Siyempre naghahanap din na mayroon akong makakasama. Paano naman kasi yung mga anak, may mga pamilya na sila. Siyempre kung nag-iisa ako, siyempre kailangan ko din ng company. Kaya sa pag-chat-chat na libangan, may nakilala raw siyang bagong papa. Ikaw na! Nagpakilala siya na meron siyang isang anak, namatay na yung asawa niya, engineer siya, taga Dublin, Ireland, pero nakastay siya sa Queens, New York. Sinabi niya sa akin, I love you. Sabing gano'n niya. Tapos pwede ba kitang maging partner? Sabi niya, oo, okay lang. Sabi ko, wala namang problema. Sabi ko, hanggang sa matagal gano'n ang namin, mga napapalitan kami ng mga sweet words nga. Ang 34 na taong gulang na binatang tatawagin nating sibil, parang London Bridge ring nahulog ang loob sa isang Pinay na nagtatrabaho sa Inglaterra. 34 years old, kinamating niya na nurse siya. Nagtatrabaho siya sa St. Bartholomew Hospital. Gumagamit siya ng mga magagandang panalita na sa unang kita pa lang daw sa akin, na-inlove siya sa akin. Yung mga magagandang salita na mahal kita, na gusto kita, na magpapakasal tayo, ganyan. Pero ang kanya-kanyang matamis na love story nila Bila Cherry, pinapait ng masasamang balita. Mula London, papunta ng Manila, nag-connecting flight siya ng Malaysia, March 6, 2013. Tumawag na siya, na-hold siya, na-detain siya ng Malaysian authorities, ng immigration, na meron siyang dalang pera, UK money,
na nagkakahalagang 3.5 billion pesos. Nagbayad ako ng 79,118.78 pesos. Sabi ng babae, magpadala ka dito ng ganitong pera. Padala ako ng pera ng 61,614.6. Mahigit 3,000 pa ang hiningi nila. Sabi ko, saan ako kukuha nun? Oo, talagang sobra na to. Sabi ko, sa love ko. Mayroong tumawag sa akin. Tinawagan ako, sabi sa akin, bago daw nila i-deliver yung package sa akin, mag-send muna ako ng $550. Ang pag-aalala nila, nauwi na raw sa pagdududa. Pag-search yung anak ko, tapos sabi niya, Mami, sabi niya, scam yan. Sabi ng gano'n niya, huwag ka maniwala dyan. Sumagot din yung authorities ng OMO-DFA na wala daw gantong babae o nangangalang ganito o any Pilipina na na-detain dito sa Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. Sounds familiar? Yun na! Susunod! Ang romance scam, ang ginagamit itong activity o yung modus, yung tinatawag nating social engineering. Ito ay transnational in nature. Hindi ito nag-ooperate dito sa Pilipinas. Hello, how are you too? I have only $100 here. What do I do? Speak slowly. Magtaas siya ng boses. Nagsasalita siya, puro money sinasabi niya. Kesyo, money the money. Bago daw nila i-deliver yung package sa akin, mag-send muna ako ng $550. Tumawag na siya, na-hold siya, na-detain siya. Sumagot din yung authorities ng OMO-DFA na wala daw gantong babae o nangangalang ganito o any Pilipina na na-detain dito sa Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. Nagalit talaga ako, nainis ako. Hindi yung balot ko ng awa, pinalitan ng galit. Yung inis. Baga, yung cover ng puso niya plastic pala. Ayon sa National Bureau of Investigation, isang makabagong modus ang tinatawag nilang romance scam. Ang romance scam, ang ginagamit itong activity o yung modus, yung tinatawag nating social engineering. Ang definition namin ng social engineering, it's the clever manipulation of the human tendency to trust. Sa ibang bansa raw nakabase ang mga miyembro ng sindikato. Ang ilan pa nga sa kanila nahuli na. Pero ang iba, malaya pa rin nakakapanloko ng iba. Patuloy pa nga raw na dumarami ang bilang ng mga biktima pati sa ibang bansa. Sa katunayan, may 67 kaso ng internet scam na naitalang ng NBI noong taong 2012. As far as Camarines Sur, may mga complainant kami. As far as Mindanao, may mga complainant kami. Ito ay laganap sa buong bansa kung saan mayroong internet connection. Ngunit every time na i-examine namin yung mga email address na natatanggap ng ating mga victim, pangkaraniwan ito ay nanggagaling sa isang bansa sa Africa and to be specific, sa Nigeria. Ito ay transnational in nature. Hindi ito nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ang mga bansa na involved dito ay at least 4. Pilipinas, United Kingdom, Nigeria at Malaysia. Kaya pinag-iingat ng mga otoridad ang mga gumagamit ng ilang social networking sites. Dahil ang ganitong uri umano ng panluloko kahit pa mabisto, hindi madaling mapanagot. Hindi kasi lahat ng bansa mayroong Mutual Legal Assistance Treaty ang Pilipinas. Ang Mutual Legal Assistance Treaty ay kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang magtulungan sa pagre-resolba ng ibang mga issue na involve ang kanilang mga mamamayan. Kaya tayo ay nahihirapan na maresolba ang ganitong mga kaso. Aba, kahit sa tanggapan ng investigador sumbungan ng bayan, may naitala na rin kaming 24 ng reklamo sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mga biktima nila ay either mga single, widowed, or divorced, no? Ito yung mga babae, sabihin natin vulnerable. Para kang shooter, naniligaw, di ba? Hindi ka titigil hanggat makuha mo yung isang tao. Ganun din ang ginagawa nila High-tech na rin ang panluloko, kaya't mag-ingat po kayo. Naudlo
hayop ba ng tangkang panggagancho kay Cherry, may kirot pa rin daw sa puso siyang nararamdaman. Lalo na't niloko siya ng lalaking minahal niya online. Sabihin na natin parang na-inlove na rin, parang ganun. Nakaka-upset naman masyado, nakakalungkot. Sabi ko nga sa anak ko, anak, sabi ko ganun sa kanya, masakit pala. Napakahirap kasi nandun yung trauma mo, nandun yung feeling mo na nagpaloko ka o niloko ka no, ng isang tao. And what you did was just trust and fall in love. Tandaan, hindi masabang magmahal. Pero kung pera-pera lang ang pag-iibigan, naku, magduda na kayo. Scam yan! Sa pagpapatuloy ng bagong dekada ng investigador, hanggat may namalya, hanggat may napi, hindi kami titigil sa pag-aksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador Sumbungan ng Bayan. Dahil ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Ako po si Michael Enriquez at ito ang mas pinatinding investigador.